Morning po. So, I've seen this several times no, sa comment section and at the same time sa may messenger din po. Marami pong nagtatanong nito kung may epekto raw po ba sa blood sugar ng diabetic ang guava or bayabas. So, ito na po yun. Nakakuha po tayo ng isang malaking bayabas po. No? So, ito-try ko po siya. Actually, tinimbang ko na po ito. This is 428 grams to be exact. So, hinati ko po siya to 4. Para 1/4 lang po yung kainin ko. Yan. So, yung 1/4 po would represent 108 or 107 grams. So, para maganda po yung comparison with the other fruits that I've tried. Kasi ng mga nasa 100 to 120 grams lang naman po yung fruits na tinatry ko po. So, nakapag-baseline na po ako ng blood sugar, 113 po. Of course, through the OTAI, CGM. Kainin ko po itong 1/4 ng bayabas and then babalik po ako after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging blood sugar spike, kung meron man. Conclusion na po tayo dun sa bayabas na kinain ko po kanina, no? Guava. Baseline blood sugar ko po was at 113. Tapos after 1 hour, umangat po siya, plus 13, so nag 126 po siya. And yun na rin po yung peak na blood sugar spike, 126. And then after an hour, on the second hour, bumaba na po siya, 121. So until now, 121 po siya. Pero of course, in the next 5 or 10 minutes or probably 15 minutes, pababa na po yan. Babalik na po siya dun sa baseline blood sugar po natin. So, ang conclusion po natin, no, sobrang minimal naman po nung blood sugar spike ni guava or ni bayabas. But you have to take note, 1/4 lang po yung kinain ko. So, nung tinimbang po natin yun, 100 to 107 grams lang po siya. So, hindi ko po kinain yung isang buong bayabas. So, kung gusto niyo po siyang kainin, right after a high fiber, high protein na pagkain. No? So I don't think na magkakaproblema po kayo doon. So yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.